Pangunahing hanapbuhay ni Maria ang pagtitinda ng kabuti sa palengke. Magaling siyang bumisto kung saang parte ng gubat siya makakakuha ng mga tumutubong kabuti na kanyang ibebenta. Dito niya binubuhay ang kaisa-isa ng anak na babae na nasa edad na 7 pa lamang na nag-aaral sa unang baitang ng elementarya. Madalas sa bahay ng kanyang lolo, dumidiretso ang bata kapag oras na ng uwian. Nasa ibang lugar ang asawa ni Maria na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Araw-araw nawala ang babae sa kanilang bahay dahil sa klase ng kanyang trabaho, kaya hindi niya masyadong naaasikaso ang kanyang anak. Kaya mas malapit ang bata sa kanyang lolo dahil ito ang madalas niyang nakakasama at nag-aasikaso sa kanya. Wala namang pamimilian si Maria kung hindi ang magsakripisyo, dahil kung hindi siya maghahanap buhay ay mamamatay sila sa gutom. Hindi naman kasi sapat ang sweldo ng kanyang asawa sa pagkukonstruksyon nito, kaya kailangan niyang tumulong sa pagtatrabaho. Pero darating ang isang araw na ang mismong hanap buhay ni Maria ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan dahil sa swerteng kakapit sa kanilang buhay sa tulong ng kakaibang bertod ng asul na kabuti. Habang abala sa paghahanap si Maria ng mga kabuti sa gubat, ay bigla na lamang naagaw ang kanyang pansin ng isang kakaibang bagay sa may hindi kalayuan. Tinititigan niya iyon ng mabuti at base sa kanyang nakikita ay isa iyong kabuti pero kakaiba ang kulay na ngayon lamang niya nakita. Ha? Ano to? Isang kabuting asul? Wow! Kakaiba naman ito ah. Pero parang nag-iisa lang naman. Wala na kayang kasama ito? Baka mas mabenta kasi o mas masarap eh. Kaso nga lang, baka nakakalason naman. May uwi nga muna at matikman. Sa ibang lalagyan inilagay ni Maria ang asul na kabuti. Isinilid niya kagad ito sa kanyang bulsa sa muling naghanap ng kanyang ibebenta. Tanghali na nang makaipon ng sapat na kabuti si Maria na pwede niyang ibenta sa merkado. At nang maubos ang kanyang mga paninda, ay kaagad na siyang namili ng mga lulutuin niyang ulam para sa kanila ng kanyang anak. Habang nagluluto si Maria ng diningding na dahon ng malunggay na may sahog na inihaw na bangos, ay naalala niya bigla ang asul na kabuti na nasa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at medyo napitpit na sa kanya inilagay sa isang mangkok. At nang kumulo ang sabaw ng nilulutong ulam, ay nilagyan niya ang mangkok ng pinaglagyan niya ng asul na kabuti. At nang maluto iyon, ay sinubukan niyang tinikman ang sabaw nito, pero kaunti lamang. Pinalipas muna niya ang ilang minuto, at nang wala namang masamang nangyari sa kanya, ay muli niya ulit itong tinikman, hanggang sa hindi na niya namamalayang naubos niya ito. Shucks, ang sarap pala ng kabuting ito. Sana makahanap ulit ako bukas. Pero teka, bakit parang mas lalo akong sumigla? Aba, ayos ah. Nawala kaagad ang pagod ko. Pwede na ulit akong umakyat ng gubat mamaya para maghanap na naman ng mga kabuti na pwede kong maibenta. Pagkatapos nga niyang pakainin ang kanyang anak, ay inihatid na niya ito sa kanyang itay. Ang sigla-sigla ng kanyang aura at walang bahid na kapaguran sa kanyang mukha. Simula ng mga sandaling iyon, ay hindi na nakakaramdam ng pagod si Maria na labis talaga niyang ipinagtataka. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya, pero inisip na lamang niya na baka nasa kondisyon lang ang kanyang katawan ng araw na iyon. Pagdating niya sa gubat, ay kaagad nakatagpo ng mga kabuti si Maria, maski nasa bungad pa lamang siya. Aba, akalain mo to kung sinuswerte ka nga naman. Bungad pa lang pero pera na kaagad ang sumalubong. Mukhang makakarami ako ngayong araw ah.
Naging dubli ang kita ni Maria ng araw na iyon. Ang dating 200 lamang nakita niya sa isang araw ay naging 500 mahigit ang kanyang napagbintahan. Hanggang sa hindi na malaya ni Maria na sunod-sunod na dumating ang swerte sa kanilang buhay. Wala pa rin kaalam-alam na ang swerteng natatamasa ngayon ng babae ay galing sa asul na kabuti na isa palang bertod. Sa kabila ng pagkaabala ni Maria sa paghahanap buhay, ay hindi niya namamalayan na may mga mata na palang nakabantay sa kanya araw-araw. Kaya isang gabi, habang naguhugas ng mga pinagkain ng plato si Maria, ay may kung anong siyang naaninag na nilalang mula sa likod ng kanilang bahay. Tinititigan niya itong mabuti at kinusot pa ang mga mata ng parting kamay niya na walang sabon, pero hindi niya ito mamukhaan. Pinunasan niya ng kanyang short ang kamay na may sabon. Saka niya ito nilabas sa kanilapitan. Subalit hindi pa rin niya maaninag ang mukha nito maski sa malapitan. Sino ka? Anong kailangan mo? At anong ginagawa mo dito sa likod ng aming bahay? Naks ha, kung balak mong pagnakawan kami ay huwag mo nang ituloy. Kasi hikaos din kami sa buhay. Bahagya lamang na napatawa ang misteryosang nilalang. Ayon sa boses nito ay isa iyong lalaki. Narinig pa ni Maria na huminga ito ng malakas bago siya nakarinig ng mga boses na nanggagaling dito. Ako si Abe, isa akong duwende. Naparito ko dahil kailangan na namin ang iyong serbisyo at tulong dahil sa mabigat naming suliranin sa aming kaharian. Avi? Duwende? Kaharian? Lasing ka ba o lulong ka sa ipinagbabawal na gamot? Ang duwende, mga maliliit silang nilalang. Pero ikaw, mas matangkad ka pa sa akin na. Ang mabuti pa ay umalis ka na at maghanap ng ibang mapagtritripan. Naku, huwag ako. Pinigilan siya ni Abby na umalis, pero wala na siyang paglingon na ginawa. Sakto na sanang papasok siya sa loob ng bahay at isasara na ang pintuan nang marinig niya ang isang bagay na nagpaisip sa kanya. Ako ang may gawa, kaya ka nakakuha at nakakain ng asul na kabote. Isa iyong birtud na pwedeng pampaswerte sa buhay. At may kakayahan din itong palakasin ang iyong enerhiya at pangangatawan. Biglang sumagi sa isipan ni Maria ang mga kakaibang nangyari sa kanya simula nang makain niya ang asul na kabote. Lahat ng sinabi sa kanya ng lalaking duwende ay tumugma lahat sa kanyang mga naranasan. Ang magkaroon ng ibayong lakas dahil hindi siya napapagod. Biglaan ang kanyang pagkasigla at ang higit sa lahat ay sinuwerte siya sa kanyang hanap buhay. Muli siyang lumabas saka lumapit kay Abe. Hindi siya kaagad nakapagsalita dahil nag-iisip pa siya ng pwede niyang sabihin. Kung totoong ikaw ang dahilan kaya ako siniswerte ngayon dahil sa kabuting asul na ipinakain mo sa akin, ay maraming salamat, Avi. Naniniwala na ako na isa kang ang duwende. Pero sa suliranin mo namang nabanggit mo, ay paano ako makakatulong sa iyo? Binabala kaming sakupin ng mga duwending iti, Maria. Ayaw nila sa aming pamamalakad. At ang gusto nila ay ang kanilang batas ang masusunod. Pero hindi kami pumayag dahil masyadong delikado ang kanilang batas para sa mga taong magkakamaling magambala ang lahat ng uri ng duwende sa gubat. Kaya inutusan akong maghanap ng isang tao na may busilak na kalooban para makatulong sa aming problema, at ikaw ang taong napili ko, Maria. Ha? Bakit ako? Wala naman akong alam sa pakikipaglaban o di kaya ipaglutas sa mga suliranin ng iba. Sarili ko ang problema, hindi ko malutas. Huwag mo nang problemahin ang bagay na yan. Kusang tumubo at nagpakita sa iyo ang itinanim kong asul na kabote. Dahil ikaw ang napili nitong tagapangalaga, kaya nasa iyong katawan na ang katangian ng isang mandirigma. Kusa mo itong magagamit kapag oras na ng pangangailangan. Simula nang kainin mo ang mabertod na kabote, ay ikaw na ang susundin nito. Tungkol naman sa sarili mong suliranin, ay kami na ang bahalang lumutas. Pagkatapos ng kaguluhang ito,
at magtagumpay laban sa mga kalaban. Pwede bang pag-isipan ko muna ng mabuti ang aking magiging desisyon, Abby? Mukha kasing hindi basta-bastang papasukin ko kung sakali. Tiyak na may magaganap na digmaan. Ikaw ang bahala, Maria. Hindi ka naman namin pipilitin kung ayaw mo kaming tulungan eh. Hindi rin namin babawian ang bertud na nasa iyo ng katawan. Babalik na lamang ako makalipas ang 3 araw para makapag-isip ka ng mabuti. Tumango lamang si Maria tanda ng pagtugon. Pagkatapos namang magpaalam ni Abe, ay nawala na ito na parang bula. Pumasok ang babae na may daladala ng iniisip na kailangan niyang magawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay parang lutang si Maria na nagpunta ng gubat. Napuyat kasi siya kagabi dahil sa kakaisip. Hindi siya kasi pwedeng magkamali ng magiging desisyon dahil baka marami ang mapapahamak sa huli na pwede niyang pagsisihan. Gaya ng dati, ay sinuwerte pa rin siya sa paghahanap ng mga kabuti. Madali ulit siyang nakaipon ng marami, kaya tiba-tiba na naman siya sa pagbibintahan sa merkado. Naisipan niya na parang hindi nauubos ang mga kabuti sa gubat na kanyang pinapasok. Para bang inaabangan lamang siya ng mga ito para magpakuha sa kanya. Dahil sa mga sunod-sunod pa rin niyang natatamasang swerte sa buhay, ay unti-unti na rin nabubuo ang plano sa kanyang isipan. Pagkalipas nga ng 3 araw, ay nagpakitang muli ang duwinting si Abby kay Maria. Dito na sinabi ng babae ang kanyang nabuong desisyon na pinag-isipan niya ng mabuti. Sige, sasama ako. Pero kailangan ko munang magpaalam sa aking ama. At saka ipagbibilin ko muna sa kanya ng mabuti ang aking anak habang ako ay wala. Baka kasi matagalan ako sa inyong daigdig eh. Wala kang dapat na ikabahala, Maria. Dahil katumbas ng 1 taon sa aming lugar, ay 1 oras lamang dito sa inyo. Kaya maski hindi ka na magpaalam pa. Naks, ang galing naman. O sige. Kailan mo ba ako balak na dalhin sa inyong daigdig, Abby? At kailan ko gagawin ang aking misyong pagtulong sa inyo para pigilan ang mga itim na duwende? Kahit ngayong gabi rin mismo, habang tulog pa ang anak mo, ikaw ay kung ano ang iyong desisyon. O siya, sige. Pero ganito na lang din ba ang kasuotan ko o magpapalit ako? Baka bawal ang nakabistida sa lugar niyo. Ayos na yan. Total pagdating mo roon, ay kusa namang magbabago yung kasuotan na naaayon sa iyong itsura. O ano, tara na. Akin ang 1 mong kamay. Sinunod ni Maria ang ipinag-utos sa kanya ni Abe. Paglapat ng kanyang kamay sa palad ng lalaking duwende, ay sabay silang naglahos sa lugar. Natagpuan na lamang ni Maria ang kanyang sarili sa isang napakagara at napakagandang lugar nang iminulat niya ang kanyang mga mata. Labis na humanga si Maria na hindi niya magawang makapagsalita ng mga sandaling iyon. Dahil abala siyang inililibot ang paningin sa daigdig ng mga duwende. Sana'y nagustuhan mo ang aming daigdig, Maria. Sa bandang doon ang aming palasyo. Tara na, at ipapakilala kita sa aming reyna at hari. Wow! Napakaganda ng daigdig ninyo, Abby. Mas lalo na siguro ang loob ng inyong palasyo, no? Kaya siguro gustong sakupin ng mga itim na duwende ang inyong daigdig. Aba, pwede nang ituring na isang kayamanan ang ganito kagandang lugar. Hindi dahil sa ganda ng aming daigdig sila interesado, Maria. Basta, malalaman mo mamaya kapag nakausap mo ng aming mahal na reynang Arima at mahal na haring Bisconde. Binagtas nilang kalsadang halos diamante na ang makikita. Naiilang pa nga si Maria na apakan ang mga ito dahil nasasayangan siya at baka magasgasan. Pati ang kanyang kasuotan ay sobrang gara ng pagkakagawa. Kulay asul na kasyang-kasya sa kanyang pangangatawan at may mahaba pang espada na nakasukbit sa lalagyan na nasa kanyang tagiliran. Asul din na nakakuruna sa kanya na may malaking diamanting asul na kumikinang. Maski anong isipin niya, ay hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng iyon. Sa buong buhay niya kasi,
ay pawang mga gusgusing damit lamang ang kanyang mga isinusuot at ang karamihan ay hingi pa at ibinibigay ng mga kapitbahay nilang naaawas sa kanila. Pero ngayon ay para siyang prinsesa sa kanyang kasuotan. Ilang bisis pa niyang hinihimas ang tela nito at sobrang lambot ng bawat hiblang sumasayad sa kanyang mga kamay. Pagdating nila sa palasyo ay mas lalong naging aligaga ang mga mata ni Maria. Hindi kasi siya nagkamali ng sinabi na mas maganda ng dihamak ang loob nito kumpara sa hinangaan niya kaninang kapaligiran sa labas. Hindi ito totoo, hindi ba, Avi? Panaginip lang ang lahat ng ito, hindi ba? Hindi pa ako pwedeng mapunta dito sa paraiso dahil hindi pa ako patay. Avi, gisingin mo na ako sa napakagandang bangungot kong ito. Ano ka ba, Maria? Totoo ang lahat ng mga nakikita mo, no? Ito ang loob ng aming palasyo at wala ka pa sa paraiso. Tama si Ave Maria. Palasyo lamang namin ito at wala ka pa sa paraisong sinasabi mo. Siya nga pala. Ako nga pala si Reyna Arima. Ako naman si Haring Visconde. Ikinagagala ka naming maging panauhin dito sa aming palasyo, Maria ang Kapote. Hindi nakaimik si Maria nang makita niyang marahang naglalakad at umupo sa kanilang trono na hari at reyna ng mga duwende. Mas magara pa pala ang kasuotan ng mga ito kumpara sa kanyang damit. Napakaputi at napakalinis ng kutis ng mga ito. Bahagya siyang natumboy dahil sa angking alindog ng kagandahan ni Reyna Amira. Pero bumalik din ang kanyang pagiging babae nang mapagmasdan niya ang kakisigan ng hari. Tuwang-tuwa ang kalooban niya dahil ang minsang napanood niyang fairy tales sa telebisyon noong bata pa siya ay nangyayari na ngayon sa kanyang buhay. Ikinagagalak ko rin ko kayong makilala. Mahal na Haring Visconde at mahal na rin na Arima. Ang ganda at ang gugwapo niyong pareho. Natatawa na lamang ang mag-asawang hari at reyna, pati na rin si Abi sa inaasta ng babae. Para kasing nalunok na nito ang sariling dila dahil hindi ito makapagsalita ng maayos at diretso. Si Abi muna ang kumausap kay Maria para pakalmahin. Kailangan kasi ng babae na tanggapin na niya ang realidad at wala siya sa loob ng kanyang panaginip dahil pwede siyang mabaliw kapag pinilit niya ang sarili sa gusto nitong isipin. Pinahinga muna ng lalaking duwende ng malalim si Maria para pakalmahin. Sumusunod naman ito hanggang sa tuluyan na siyang kumalma. Pasensya na po kayo sa aking mga inasta, mahal na hari, mahal na reyna. Ngayon ko lang po kasi naranasang makakita ng ganito kagagandang tanawin at kasuotan eh. Pero ayos na po ako, kaya wag na po kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganon, Maria. Kung ganoon, handa ka na bang malaman ang iyong misyon dito sa aming daigdig, Maria? Oo po, handang-handa na ako. Kung ganon, makinig ka, Maria. Inumpisa ang idetalye ni Haring Visconde ang lahat ng dapat na malaman ni Maria. Ang tunay palang pakay ng mga itim na duwende sa kaharian ng mga mabubuting duwende ay ang kanilang hardin ng pagkabata. Doon tumutubo ang mga asul na kabote na pwedeng ibalik ang isang nilalang nakakain nito sa pagkabata ng itsura at katawan. 10 taon ang mababawas sa itsura ng nilalang nakakain nito. Pero kapag tao ang makakakain katulad ni Maria, ay magkakaroon ng walang kapantay na swerte, abilidad sa pakikipaglaban, at karagdagang lakas ng pangangatawan. Subalit mapili ang mga asul na kabote sa pinagpapakitaan nilang mga tao. Tanging mga may malilinis na puso at budhi lamang ang makakakuha sa mga ito na pwede nilang maging tagapangalaga. Dagdag pa ni Reyna Arima na 3 araw mula sa araw na iyon ang pagbabanta ng mga itim na duwending lulusob sa kanilang daigdig. Kaya bago mangyari iyon ay dapat na maunahan sila sa mismo rin nilang kaharian sa tulong ni Maria na binansagang Mariang Kabote. Hindi ko po alam kung kakayanin ko ang misyon, pero gagawin ko po ang lahat para lamang matulungan kayo sa inyong problema.
mahal na Haring Visconde at Reyna Arima. Salamat, Maria. Tunay ngang busilak ang iyong kalooban, kaya isa ka sa napili ng aming makapangyarihang asul na kabuti. Magtiwala ka sa sarili mo at sa kakayahang bumabalot sa iyong pagkatao, Maria. At samahan mo na rin ang taimtim na panalangin. Tiyak na magtatagumpay ka. Abe, dalhin siya sa kanyang magiging kwarto para makapagpahinga. Piliin mo ang pinakamaganda para maging komportable siya. Masusunod po, mahal na Haring Visconde. Tara na, Maria. Inakay ng lalaking duwende si Maria. Nagpasalamat at yumuko muna siya sa Reyna at Hari bago siya sumunod kay Abe. Inihanda na rin niya ang kanyang sarili para hindi na muling magulat sa kagandahan ng kwartong pagdadalan sa kanya ng lalaking duwende. Magkagayon man, hindi pa rin niya maiwasan ang mamangha. Lahat kasi ng materyales at muebles ng kanyang naging kwarto ay puro mamahalin pagdating sa daigdig ng mga tao. Pati ang kanyang magiging higaan ay napakalambot na para bang nakahiga lamang siya sa ibabaw ng isang bulak. Bawat sayad sa balat ni Maria ng kanyang napakakomportabling hinihigaan ay ninanamnam niya ng mabuti. At ilang sandali pa ang nakaraan ay nagawa na rin niyang matulog. Ginising siya ni Abby dahil sa umaga na sa kanilang kaharian. Nakahanda na rin ang mga almusal sa lamesa, kaya pinagising at pinatawag na siya ng mahal na Hari at Reyna. Sa napakagarang kusina ay hinihintay na siya ng mga ito sa harap ng isang napakahabang lamesa na punong-puno ng pagkain. Mayroon dong litsong manok, litsong baboy, mga prutas at may mga gulay din. Parang pagkain lang din ng mga normal na tao ang mga kinakain ng mga duwende sa kanilang kaharian. Subalit puro matatamis ang lasa ng mga ito dahil sa mga pulot na kanilang inilalagay. Humingi ng permiso si Maria sa Hari at Reyna na kung maaari ba ay pwede na siyang kumain, na kaagad namang pinaunlakan ng mag-asawa. Kaagad na binuhat ni Maria ang isang plato ng lechon manok. Sa kanya kinuha ang isang paa ng lechong baboy. Pagkatapos ay kanya itong nilantakan. Tuwang-tuwa ang mga duwende dahil sa inaasta ng babae. Napaka-natural kasi nitong kumilos at walang halong kaplastikan. Kung sino siya sa kanilang lugar ay ganoon din ang pinakita nitong ugali.